Para sa mga Pilipino, OFW yung Pilipino na gustong pumunta dito sa Spain, maraming paraan kung paano kayo makakuha ng residency dito sa Spain. Maraming paraan. Pero ang pag-uusapan natin sa video na ito ay ang tinatawag nilang kwenta propia. Basically, yung kwenta propia is pag meron kang sariling negosyo dito sa Espanya o ikaw ay tinatawag na autonomo. Pwede kang, kumbaga freelancer ang dating mo, pwede kang magkaroon ng residency dito sa Spain at pagkatapos noon, pwede kang mag-apply bilang isang national dito sa Spain. Gusto mo ba maging Espanyol? So, eto na yung pagkakataon mo. Pag-usapan natin ang tungkol sa proseso na ito at ano yung mga dokumento na pwede mong isubmit, yung mga requirements. Ayan. Unang-una, dito sa kwenta propia na tinatawag nila, kailangan ka mag-submit ng iyong pasaporte. Lahat ng pages dapat i-scan mo. So, yun yung number 1. Kung bago ka pala sa channel ko, you can subscribe. Pinag-usapan natin, tinatakal ko dito yung about living here in Spain, buhay Espanya kumbaga. So, lahat yan dinidiscuss ko sa aking channel plus travel ko. Ayan. So, ituloy natin. So, number 1 is passport. Kailangan is meron kang scanned copy sa lahat ng pages ng passport. Dapat walang labis, walang kulang. Ayan. Ang pangalawa is, syempre, kailangan ng photo. Dapat bago. Ayan. White background. Okay na yon. Ang pangatlo ay ang resident permit. Actually, dapat hindi ka irregular dito sa Spain. Ano? Kung meron kang resident permit, kailangan yung old na resident permit. Ayan. Kung ikaw ay estudyante, pwede mo siyang i-modify o i-change. Ayan. Ang next ay ang certificate of grades from your university. Yung diploma mo, kung nag-master ka man, undergraduate, kailangan i-submit yan. Kung galing siya ng Philippines, kailangan mo siyang i-apostle and then ipa-translate. Ayan. Kasi kung naka-English yung mga documents mo like TOR or diploma, kailangan naka-translate yan into Spanish. So, ipa-apostle mo na and then ipapa-translate into Spanish. Next one is yung tinatawag nilang Certificado de Aprovechamiento. Ito ang nagpapatunay na kung nag-aral ka dito sa Spain, is natapos mo yung pinag-aralan mo dito sa Spain. Yun ay Certificado de Aprovechamiento. And next is yung Certificado de Nombramiento. Pag ikaw ay nagturo dito ng English as language assistant, yun ang tinatawag nilang Certificado de Nombramiento or yung kontrato. Kung ikaw naman ay nag-aral ng master's, yung acceptance letter na nag-aral ka ng master or kung anumang degree or kung ano man yung pinag-aralan mo. Ulitin ko lang ha, Certificado de Nombramiento. Next is Certificado de Antecedentes Penales. Ito yung napapatunay na wala kang nagawang krimen dito sa Espanya. Ito yung counterpart ng NBI. Actually, sasubmit ka rin ng NBI pag less than 5 years ka dito sa Spain. Pero pag more than 5 years ka, okay na yung Certificado de Antecedentes Penales. Yan. Yung palang Certificado de Antecedentes Penales, kinukuha siya sa Bolsa 8, malapit sa Puerta del Sol. Kailangan mo kumuha muna ng appointment bago ka pumunta doon sa Bolsa 8, Calle Bolsa 8 or Bolsa 8 Street. And kailangan mo rin mabayad ng tax, 3 euros something. Ayan, bago ka pumunta sa appointment mo. Madali lang yan. At saka pala yung NBI, bago ko makalimutan, kailangan mo din siyang ipa-puzzle and then ipa-translate gaya ng iyong mga grades, no, diplomas or certificate. Kailangan naka-puzzle mo na siya and naka-translate sa Spanish. Ayan. Just beware pala, dun sa translation, dapat accredited or yes, yung mga registered na translator dapat yung magta-translate. Meron din naman sila mga license yan eh. Tsaka na feel ko naman na check yan ng Extranjería or yung police dito sa Spain. Another one is bank certificate. Napaka-importante itong bank certificate kasi doon nila malalaman kung pwede ka bang maging autonomo or freelancer. Sa Madrid, at least 3,000 euros, parang 3 to 4,000 euros, yung kailangan mong dapat laman ng bangko mo. No? Para sa mga ibang region, mas mura. Sa tingin ko, Barcelona and Madrid, parehas lang. So, 3,000 to 4,000 euros.
Yung mga iba siguro ng mga regions, let's say 2,000 euros, ganyan. Pwede na yon. So, bank certificate. Yung bank certificate naman, free naman siya. Kailangan mo lang siyang i-download. Kung meron kang application or online, pwede mo siyang i-download for free. Ayan. Naka-Spanish na yon, so wala nang problema yon. Actually, parang available ata siya into English at saka Spanish. So, i-download mo na yung Spanish para hindi mo na siya kailangan ipa-translate pa. Another one is curriculum vitae. Siguro mas maganda kung Spanish na lang yung gawin mo para maintindihan din ng mga officer. Kasi kung naka-English siya, papatranslate mo pa, di ba? Meron naman mga template na available online na naka-Spanish na siya. So, ayun. Madali lang naman siyang sundan. Ayan. Kung halimbawa, pwede kang gumamit ng Canva at sundin mo na lang yung template. Another one is yung EX07. Ito yung form na kailangan mong fill upan. So basically sa form na to, nandun yung personal details, your name, address, date of birth, sex, details ng nanay tsaka tatay mo, phone number, email, yon. Tapos meron kang kailangang i-tick doon. Kung meron kang question, you can comment on our comment section. Ayun, yung tinatawag nilang EX07. At saka kailangan mo din magbayad ng tax or yung impuestos na tinatawag nila. Kwenta propia tax, ganyan. At check mo yan sa Google at saka pwede mo siyang i-fill up and then bago mo siya i-download. Another one is tong informe de viabilidad, ayan. O yung tinatawag nilang business plan or plan de negosyo. Etong plan na to is initially ikaw yung gagawa ng plan. So dapat meron kang parang ang tawag nito. Meron kang prospect, meron kang idea kung paano gumawa ng business plan. And then pupunta ka sa mga organization for the autonomous or freelancer dito sa Spain. Maraming mga organization. For example, sa Madrid or sa iba't ibang regions dito, meron tayong UATAE. Ayan. UATAE. Meron din tayong OPA. Hindi siya double P. Single P lang. OPA. OPA. Another one is CIAE. CIAE. Another one is ATA or ATA. And the last one is UPTA or UPTA. Ito atang UPTA yung pinaka-famous na organization na tumutulong sa mga gusto maging freelancer or autonomo dito sa Spain. Ayan. So, alam ko, nagbago na siya ng law which is magte-take effect by the 20th of May. And 2 taon na lang atang kailangan bago ka pwedeng mag-apply dito sa kwenta propia, no? Or yung propia kasi is own, yung kwenta is own account. So parang own account, yun nga, freelancer. So it's a good thing for us Filipinos kung halimbawa na ma-approve kayo sa kwenta propia, no? Kasi pag na-approve kayo, resident ka na dito sa Spain, temporary resident, and after 2 years, pwede kang mag-apply bilang bilang national or national. Kung gusto mo maging Espanyol, ayan. And initially, kung ma-approve siya, bibigyan nila kayo ng 1 year na resident permit. Tapos pagkatapos nun, pwede nyo na siyang i-renew for, I think, 2 years or 4 years. No? Hindi lang ako aware dun sa panibagong law. Pero, yun nga, initially 1 year and then i-renew mo siya. And then 2 years na ata and then 4 years. Parang ganun. So, paka-check na lang. Ayan. May bago kasing law. Yung law kasi, ang tawag nito, from time to time, binabago nila yan. No? Depende sa necessity or kung ano yung nakikita ng mga law makers dito sa Spain. So, ayun. And anyways, yung mga law nila is pinapublish nila sa BOE. Nakalimutan ko rin, parang bulletin something yon, BOE. Okay, so it's a good news sa atin na, ayun nga, pwede kang mag-apply ng nationality after 2 years kung na-approve ka dito sa tinatawag nilang kwenta propia. So, kwenta propia, freelancer, or autonomo. Ayan. So, marami silang mga requirements din. No? Yung mga basic requirements nila, dapat hindi ka illegal na nag-enter sa Spain. Pwede kang isang student. No? Ano pa ba? Dapat may passport ka, saka maganda yung record mo, syempre. From non-EU countries ata yung pwedeng mag-apply dito. Ano pa ba? So, yun lang.
So kung meron kayong questions, you can comment sa ating comment section and sana matulungan ko kayo. So, aside from kwenta propia, marami pang mga iba't ibang way para magkaroon ka ng residency dito sa Spain. Another one is buying properties or mag-invest ka dito. Yung parang ginawa ni Bea Alonso. Nakapag-invest siya last year. Nagkaroon na siya ng residency dito sa Spain. Although, it would take a lot of money. Ayan, so expensive, no? At least parang 30 million pesos, yun yung pinaka-minimum para pwede kang mag-apply dyan sa Golden Visa. Pero parang, I'm not really sure if they stopped already na the Golden Visa, no? And what else? Meron din silang tinatawag na kwenta ajena. Yun yung bibigyan ka ng kontrata ng mga companies. Gagamitin mo yung contract na yun para mag-apply ka. Yan. And ang pinaka-famous siguro is yung ano kasi tawag nun? Socio-laboral. Socio-laboral natin pangalan niya ngayon. Ito yung pinaka-famous kasi like marami dito kasi sa Spain, mga Pilipino, irregular. Kumbaga illegal sila and yun yung way nila para maging legal. After 2 years, pwede na silang mag-apply. Kung halimbawa nag-tour sila dito or nag-jump sila from other countries or whatever the reason is, ayun, pwede sila mag-apply for the socio-laboral natang pangalan nyo, no, starting May. So, yun yung pinaka-common dito. I'd suggest kung irregular ka and then kukuha ka ng gusto mo magkaroon ng residency, I would suggest na dapat you have to seek for a lawyer's opinion and help. Kasi mahirap may mga details dito na hindi natin alam, no? Na medyo mahirap din yung process, mabusisi. Tapos naka-Spanish pa yan. Kung zero knowledge ka pa sa Spanish, kailangan mong talagang kumuha ng abogado. And of course, it would take money, no? It's, syempre ganoon naman talaga, kailangan mo talagang gumastos. Kahit nasaang procedures yan, kailangan mo talagang gumastos. Yan. Pwede naman ikaw yung mag-process, pero, tawag nito, mabusisi nga. Tsaka kung halimbawa hindi mo naintindihan yung mga form dahil naka-Spanish naman sila, malito ka, baka iba pa yung tawag nito, ma-fill upan mo or options mo and then ma-deny ka pa, no? So, ayun. So, ayun guys. So, again, kung meron kayong question, you can comment sa ating comment section. Kung meron kayong topic na gusto nyong aking i-discuss, you can also comment our comment section. At syempre, please subscribe sa aking channel, Nathaniel Travels. Again, I'm blogging about life in Spain and everything about Spain, travel, and everything na kung ano maisip ko na yan. Maraming salamat and see you sa aking next video. Bye!